Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayong araw na ito, palakpak po na para kay Jesus. Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. I believe na inihanda na po ng Panginoon ang ating mga puso at isipan para po maging magandang sisidlan ng kanyang banal at makapangyarihang salita. So tayo pong lahat ngayon ay ito rin yung araw ng pasasalamat ng bawat isa sa atin sa isang linggo, sa isang buwan, sa panibagong taon na ibinigay sa atin ng Panginoon. So nararapat lamang po na bigyan natin siya ng pagsamba, pasasalamat sa ating buhay. Kung iniisip mo ngayong araw na ito, ano bang pagpapasalamat ko sa Panginoon? Tingnan mo na lang yung sarili mo, tingnan mo na lang yung katabi mo, maniwala ka. Maraming mga tao na iinggit sa iyo ngayon habang ikaw naman ay hindi mo makita yung ibang mga blessings sa buhay mo. Yan palang buhay na yan na meron ka, yan palang buhay na katabi mo, ay malaking pagpapala na sa ating Panginoon at higit sa lahat itong pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng pananambahan para sa ating Panginoon. Pwede po ba at least 2 o 3 tao, batiin naman po natin nakaka-bless na good morning. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So welcome po sa bawat isa, lalo na po dito sa ating third installment po ng ating brand new series ngayong buwan na ito, Hot Seat. Sabi niyo po natin, Hot Seat. Dealing with life's greatest questions. Tulad nung pinag-usapan natin noong nakaraan, why am I here? Who am I? Bakit ako nandirito sa mundong ito? Ito yung bottom line ng buhay natin. Saan ako papunta? At meron pa ba talagang pag-asa? Kahit na mukha namang walang pag-asa. Kahit na tayo ay nasa barangay pag-asa. Meron pa ba talagang pag-asa tong buhay na ito na parang walang pag-asa? Yun po yung pag-usapan natin next week naman. Kahit na parang wala naman na o kaya dead end na. Yun po yung pag-uusapan natin next week. But today, napaka-importante po nitong topic natin ngayon kasi nga, this is one of our deepest questions. In fact, one of the deepest human questions patungkol sa buhay. Ano ito? Kamatayan. So what happens after we die? Ano ba ang mangyayari? Ano ba to? First time ko lang umatin, kamatayan agad pag-uusapan, maniwala ka. Kapag hindi natin natutunan ang kamatayan, hindi natin matututuhan ang mabuhay. Kapag naunawaan natin itong maigi, mas mabubuhay tayo ng mas maayos. So what happens when you die? Alam niyo po, a study of every religion will yield only to 7 options. Ilang options lamang po kapag pinag-usapan ito ng iba't ibang mga relihiyon. Ano ba ang mangyayari sa isang tao kapag siya ay namatay? Ang tawag po nito sa theology ay part po ito ng eschatology. Kaya nga po sa ating Bible School ay doctrine of endings and lastings. Ending ng buhay ng tao at ending ng lahat ng bagay dito sa mundo at dito sa buong universe. Saan ba nagfo-fall? Ano ba ang pangkaraniwang mga sagot patungkol dito sa napaka-importante at napaka-crucial na usapin na ito? What happens when we die? Unang sagot, nothing happens. Sagot po ito ng mga atheists at mga agnostics na kapag tayo daw po ay namatay, wala lang, ganun na. Wala na ang lahat. Yun na lang po. Pangalawa, you return. Ito naman po ay kasagutan ng mga Hindu, ng New Age movement, ng Scientologists, and other Eastern mystic religions. Ibig sabihin, ang tawag po nito ay reincarnation. Pag masama ka, baka maging langaw ka. Pag mabuti-buti ka, baka sakaling maging maya ka o maging parot ka. O maging hari ka o reyna ka. Basta babalik ka. Pangatlo naman na sinabi nila, what happens? When we die, you will discover nothingness. Ang tawag po dito ay yung state of nirvana. You will discover nothingness. Absence ito ng self-pain. Yung self, absence ito ng sarili natin at ng pain. At mapupunta daw sa Nirvanaville. Ito, para sa mga batang 90s dito, baka paborito mo pa tong bandang ito. But you will discover nothingness. Pang-apat, sinabi nila, what happens when you die? You will return to space. Pero hindi ito yung kantang Lost in Space.
But you will return to space. Sagot ito ng mga Scientologists. Naniniwala sila na tayo daw po ay reincarnation ng mga aliens. Tignan niyo po yung katabi niyo. Alien naman talaga tayo. Sabi ng Bible. Ibig sabihin ng alien, hindi yung mga drawing na nakikita natin doon, kundi ibig sabihin, hindi talaga tayo taga rito. Ba't hindi ito yung ibig sabihin na babalik ka sa space at magiging alien ka, mapupunta ka sa planet apes o kung saan-saang planeta. Panglima, nakasagutan, what happens when you die? You will enter limbo. Ito po yung kasagutan ng ilang mga kaibigan natin na Roman Catholic, na kung saan kapag tayo daw po ay namatay, tayo daw po ay pupunta sa isang tinatawag na intermediate state na ang tawag doon ay purgatory. Dalawang importanteng katuruan patungkol dito. Una, yung tinatawag na limbus partum or limbus patrum. Itong limbus patrum na ito, itong tawag dito ay limbo ng mga patriarchs. Limbus patrum, ibig sabihin, yung mga mananampalataya na hindi inabot yung resurrection ng ating Panginoong Yesus ay mapupunta dito sa limbo. At mayroon din naman tinatawag na limbus infantum. Ibig sabihin, ito naman yung limbo of infants. Kasi kapag hindi ka pa daw nabaptize, ibig sabihin, may karumihan pa siya. So kinakailangan mapunta ko dito sa lugar na ito na kung saan dapat kang purgahin. Kaya lang baka napakadelikado po kasi baka akala natin na okay lang, mapupurga tayo sa lugar na ito kahit na tayo'y makasalanan, sa pamamagitan lamang ng panalangin ng ating mga kasama, tayo ay maliligtas. Napakadelikado. Gagawa na lang ako ng mabuti, sige, gagawin ko lahat ng gusto ko, gagawan ko kayo ng mabuti, pero ako gagawa ng masama sa mundo. Pag nagkapera ako, bibigyan ko kayo panalangin, yun na lang ako pag nawala ko. Masyadong risky siya. Hindi lang masyadong risky, masyadong deadly. At napakadelikado lalo na pagdating sa usapin ng kaligtasan at eternity ng isang tao. Pang-anim, arrive in hell. While not all religions believe in hell, 3 of the top 5 religions teach the reality of hell. Itong 3 top religions na ito yung Christianity, ito yung Judaism at yung Islam. Naniniwala dito sa doctrine na ito. Pampito, what happens when you die? You will arrive in heaven. Most religions embrace some form of heavenly afterlife. So ito po yung 7 na pangkaraniwan na sagot kapag nagtatanong ang isang tao at marami po mga kapatid, isa po sa mga greatest questions ito. Obviously, dahil sa dami ng mga haka-haka at kuro-kuro, much confusion exists concerning our departure from this life. So nakukonfuse na. Ano na mangyayari? Ang tao pa naman kapag naguluhan, ang sasabihin, bahala na. I-risk niya na lang yung buhay niya dahil nga napakagulo eh. So in answer to this question, the Bible presents 3 fundamental facts about death that will help us live a better life. Dahil nga ito yung pangkaraniwan, napaka-importanting tanong ng isang tao. Sinagot na po ito ng Biblia, napaka-basic and even fundamental na katotohanan para matulungan tayo kung paano tayo mabuhay. Kinakailangan malaman natin kung paano tayo mamamatay. Ano ba mangyayari sa atin after death? So this is the incredible, world-changing topic na kung saan tinakil ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15. And it's a message that speaks directly to one of our deepest human questions. What happens after we die? So yung text po natin ngayon ay makikita natin in 1 Corinthians chapter 15, verses 35 hanggang 58. 1 Corinthians chapter 15 verses 35 hanggang 58. Hindi na po muna natin babasahin ito ngayon kasi napakahaba niya. Kasi babasahin naman natin siya sa bawat point na pag-uusapan natin. So the church in Corinth was alike our world today. Ano po? Ang dami nilang questions. Ang dami nilang doubts. Ang dami nilang confusions. Kasi kung ano-ano yung mga naririnig nila eh. So sa dami ng naririnig, lalo na rin sa panahon natin ngayon,
Yung problema natin ngayon, problema na rin nila dati. Doubt, questions, confusions. So some of them were saying that there was no resurrection of the dead. Kaya nga ang ginawa ng Panginoong, ni Apostle Paul dito, unang present niya yung foundation, resurrection of our Lord Jesus Christ. Binigyan niya muna ito ng foundation. At ngayon po, dito sa text natin ngayon, in verse 35, you can almost hear the skepticism sa voices ng mga tao nung panahon na yon. Kaya ito yung unang linya ni Apostle Paul. Tignan niyo po in verse 35. But someone will ask, kasi ito yung problema, by the way, bago ko po ituloy. Sinabi natin, di ba, kapag nagbabasa ng letter, ang Bible po isa sa pinakaunang kapamaraanan para ma-interpret natin ng maayos ang ating binabasa, ang ating pinapanood, is we have to determine the literary genre. Ito yung type of literature. So kapag nagbabasa ng narrative, ng kwento, dapat iba yung pamamaraan ng pagbabasa at pag-unawa. Kapag nagbabasa naman ng letter, may mga puntos na dapat na agad tayong maunawaan dito. Dalawang importanteng bagay pag nagbabasa ng letter. Bakit isinulat ito? Number 1, for correction. Kaya, number 2 is for commendation. I praise God because of your faith, because of your love. Laging gano'n, kaya sumulat. Pero madalas, because of correction, may problema. May problema. Kaya sinabi sa verse 35, but someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? Paano babangon yung mga namatay? At anong uri ng katawan magiging sila? Magiging hayop ba yan? Magiging hangin ba yan? Meron ba talaga? In fact, it is a fair question. Kasi nga, paano yung nabubulok na katawan na kung saan babalik sa lupa o babalik sa alabok, magkakaroon ulit ng buhay. Paano mangyayari yun? At kung meron man, anong klase na katawan ito? So Paul answers this important question. Sinagot niya po itong napaka-crucial na question na ito, na kung saan patungkol sa buhay ng isang tao after niya mamatay. At dito makikita po natin yung tinatawag na ultimate upgrade. Parang mga gamit natin. Na-upgrade nyo yan. Naabangan mo na naman susunod na upgrade niyan. Yung mga appliances natin. Pero alam nyo po ba, pati yung buhay natin, may tinatawag. Yung katawan natin ay may ultimate upgrade na kung saan napaka-importante na makita natin, legit naman yung question. Pero nag-i-insert ang kalaban, nag-i-insert ang demonyo ng kung ano-ano para malito ang mga tao at maniwala na lang sa deception. Na kung saan napakadelikado, deception nga eh. Ibig sabihin ng deception, mukhang tama pero hindi. Pero kapag naniwala doon, kawawa naman ang isang tao. Hindi lang sa buhay na ito, kundi hanggang eternity. So join me in our message today entitled, From Mortal to Immortal. From mortal to immortal. Yung katabi mo ngayon, isang immortal. Hindi. Pag pumapasok daw ng malakas ang ulan at baha, mga immortal daw. Hindi yan yung ibig sabihin natin. Maybe napapagod tayo ngayon. Maybe may mga problema yung ating pangangatawan. Pero ano tong immortality na ito? Ano ang sinasabi ng Bible dito? So what happens when Christian die? Lahat po ng ready at excited na matuto, mabago at mapagpala ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Number one. What happens when Christian die? Ano may tutulong nito sa atin? Kapag natutuhan natin ito, at paano tayo makakapamuhay ng mas maayos na buhay kapag natutuhan natin yung kamatayan ng isang mananampalataya. Of course, hindi na natin masyadong sasagutin dito yung kamatayan ng mga unbelievers. Pero importante masagot muna ito, paano yung kamatayan ng mga mananampalataya. Number 1, makikita natin ito in verses 35 hanggang 41. Basahin muna natin yung 35. But someone will ask, yung binasa natin kanina, how will the dead be raised? What kind of bodies will they have?
Tapos sabi ni Apostle Paul dito sa verse 36, what a foolish question! Parang nainis siya sa question na yon. When you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. And what you put in the ground is not the plant that will grow, but only a bare seed of wheat or whatever you are planting. 38. Then God gives it a new body He wants it to have. A different plant grows from each kind of seed. Similarly, there are different kinds of flesh. One kind for humans, another for animals, another for birds, another for fish. Verse 40. There are also bodies in the heavens and bodies on the earth. The glory of the heavenly bodies is different from the glory of the earthly bodies. The sun has one kind of glory, while the moon and the stars each have another kind, and even the stars different from each other in their glory. What happens when Christians die? Number one, there will be a death of the body. What happens when Christians die? Mararanasan din natin yung katulad na nararanasan ng iba. So sinimulan ni Apostle Paul itong kanyang argument dito, yung pagre-resolba ng kanilang problema sa isang napaka-brilliant na analogy from nature. Kaya sinabi niya, how foolish! Yung tinanim mo ba, yun ang magiging yan. Halimbawa, nagtanim ka ng buto ng kasoy. Pag tumubo ba, yan buto rin ng kasoy yung tutubo, lalaki lang. Hindi ganon. Itatanim mo yan, mamamatay yan, pero magiging iba na yan. Hindi yung tinanim mong kasoy na buto, lalaki lang yung buto ng kasoy. Bibigat lang siya at magiging kasing laki ng bahay, pero buto ng kasoy pa rin. Hindi ganon. Sinasabi niya, kaya sinabi niya, what a foolish question. Magiging iba siya. Kaya lang, kinakailangan, bago maging iba, mag-iba muna. Ulitin ko. Bago mag-iba, kinakailangan, mag-iba muna. So what happens when Christians die? There will be a death of the body. Bakit ba? May kamatayan na ganito. Of course, sinabi natin, because of the fall. Because of sin. But alam niyo po mga kapatid, napaka-importante rin ito. Why? Because death is a transition to the afterlife. Transition occurs simultaneously with death. Ulitin ko po yung transition na yon mangyayari simultaneously with death. Hindi po tayo kapag namatay ang isang tao, yung hihiga na lamang, tapos matutulog na lamang. Hindi po ganun yung sinasabi. Tapos yung spirit natin, pupunta kay Lord, yung katawan natin, matutulog lang dito sa lupa, hindi po ganun ang mangyayari. Paul wrote in 2 Corinthians chapter 5, verse 8, to be present from the body, to be absent from the body, is to be present with the Lord. Ibig sabihin, listen to this very carefully, kapag absent na sa body ang isang tao, sinabi natin, di ba, there are different kinds of death. Yung una, ito yung physical death na tinatawag. Pag sinabing physical death, ito yung separation death kasi separation siya. So kapag separated tayo kay Lord, ang tawag doon ay spiritual death. Kapag separated tayo forever kay Lord, ito yung eternal death. Kapag separated naman yung katawan natin sa spirit, sa soul natin, ito yung physical death na tinatawag. So kapag sinabi ni Apostle dito, 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Once na absent na ang katawan ng isang mananampalataya, absent na siya sa kanyang body, magiging present siya kay Lord. So hindi pwede na yung tao ay mananatili dito habang buhay. So this clearly refutes any notion of soul slumber or soul sleep. Nakaparinig na po kayo nun? Hindi na po ako magbabanggit ng ibang mga religions na mga malalaki dito sa Pilipinas at sa buong mundo that they still believe na kapag namatay ang isang tao, nandoon lang siya sa lupa. Bakit? Naiintindihan ko. Kasi may nabasa sila sa Bible na natutulog lamang.
Yung sleep, they are sleeping at hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoon. But first question, pag sinabing natutulog, patay? Kagagaling mo sa tulog, buhay ka naman eh. Nakuha po natin? Kaya nga sinabi natin na napaka-importante sa Bible. Una, ititreat natin ang binabasa natin literal. Pero pangalawa, tignan mo rin kung figurative. Masasabing figurative siya, if the sense doesn't make sense, seek another sense. Because natural yan, sigurado yan na may sense ang salita ng Panginoon. So kaya binabanggit lang ng Bible, yung sleep, ibig sabihin, may ibig sabihin yon. Nakuha ko rin yung pangalawa na dahilan kung bakit ito na lang yung tinitindigan ng bawat isa. Na kapag namatay ang isang tao, siya ay mananatili na lamang sa lupa o dito sa mundo, hihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Kasi ito po kung tayo, kaya sinasabi nila, wala pa daw pong tao sa langit. Why? Kasi kung may tao na sa langit, nandun na yung mga taong namatay, sino pa yung babalikan ni Lord dito ng mga patay na mabubuhay? Tama nga naman, logically. Kaya lang, sinagot na rin ni Apostle Paul. Sa EBC po natin, napakaganda ng mga diagrams natin doon, yung ginawa natin na lessons, I think. Yung po sa pagmamayabang, tayo po siguro nakapagpaliwanag doon ng maayos na tagal ng tanong ng mga tao, even ako po mga kapatid, sa dami-dami na ng pinasukan ko kung ano-ano na mga pinag-aralan, talagang mananatili talaga yung question na yun Legit naman talaga yung ganong klaseng tanong. Oo nga paano may tao sa langit? Babalikan nga dito, sino yung babalikan niya dito? Kasama na pala tayo ni Lord. Maniwala muna tayo sa sinabi ng Panginoon. To be absent from the body, pag absent na sa body, is to be present with the Lord. Kaya sinasabi natin, kapag nawala yung mga mahal natin sa buhay o yung mga mahal natin sa buhay, sinasabi natin, nasaan na sila? Yung mga mananampalataya, kasama na ni Lord. Tama naman kasi, to be absent from the body is to be present with the Lord. First, physical death is natural. Sabi nga po natin, natural. Natural siyang pangyayari. Kaya nga sinabi sa verse 35, how will the dead be raised? What kind of bodies will they have? So natural yan. Sa isang tao, alam ng tao na talagang natural ang kamatayan because death is a universal experience that human have pondered for millenniums. Ang kamatayan po ay isang universal na karanasan ng mga tao. And even Christians and non-Christians experience it. Whether ikaw ay believer o unbeliever, death is natural. Second, physical death is non-negotiable. Physical death is not just natural. It is also non-negotiable. Verse 36, what a foolish question. When you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant. Unless, sabi nga po natin unless it dies first. Physical death is non-negotiable. Generally, death is non-negotiable. Yung tingnan po generally. Death is non-negotiable. Kailangan mangyari ito para mangyari ang susunod na dapat mangyari. Kailangan mangyari itong physical death na ito para mangyari yung susunod na mangyari. Kasi hindi mangyayari to be absent from the body. Hindi naman pwedeng to be present with the Lord. Pero wala namang to be absent from the body. Para maging present kay Lord, kinakailangan maging absent muna sa body. Generally speaking. Hebrews chapter 9, verse 27. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Just as people are destined to die once, after that, to face judgment. Destined ang tao na mamatay ng minsan, and after that, to face judgment. Death is sure. Psalm 146 verse 4, when they die, they return to the ground. On that day, their plans come to an end. Yung katawan panlupa ng tao ay babalik sa lupa o sa alabok. Kaya nga po may nagsabi na, ano po take ninyo? Malamang tinatanong din ng karamihan nito pagdating sa kapag kinikremate yung katawan ng isang tao. Kasi may iba na, hindi, baka walang babalikan si Lord. O bawal yan, susunugin. Hindi, ganun din naman yan, magiging alabok din yan .
Mabilis na proseso nga lang. At marami din namang instances sa Bible na nangyari yon. Kaya wala naman siyang problema. Kasi natural na babalik sa lupa o sa alabok ang katawan ng isang tao. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, our bodies go back to the ground as dust. The breath of our life goes back to God who gave it to us. Ito yung sinasabi nila. Nababalik daw yung spirito natin sa Diyos. Maliligtas daw yung kahit nasa masamang tao, maliligtas. Until now, maraming mga naniniwalang mga preachers and even theologians pagdating dito. Na yung soul daw natin ay yung soul ng mga hindi mananampalataya, pag unbeliever mapupunta siya saan? Sa impyerno, pero yung spirit niya babalik kay Lord. Hindi sabi ko, dinaligtas din yung spirit. Pakasama ka na, maliligtas din pala yung part ng buhay mo eh. But they forgot yung context nitong Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Yung pagharap sa Diyos na ito, may kinalaman sa judgment. Haharap for judgment. Nakuha po natin, but our bodies go back to the ground as dust. Babalik sa pagiging alabok, yung katawan na iyan. Again, what happens? When Christian die, there will be a death of the body. Why? Because physical death is natural and physical death is non-negotiable. Yun po yung una. Bakit kailangan mangyari ito? Para mangyari yung susunod. Ito po yung pangalawang point natin. Verses 42 hanggang 53. Ito na. So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable. Hinto po muna ako dito. Kaya sinabi nila, natutulog talaga ang mga katawan dito sa lupa kasi nga, magkakaroon ng resurrection eh. Babalikan. Sino yung babalikan kung kasama na nga ni Lord yun? Binanggit. Kaya nga lang, binanggit na nga ng Bible, to be absent from the body is to be present with the Lord. Yung example din nito ay yung mayaman at si Lazarus. Di ba si Lazarus po mga kapatid, makikita naman natin na may existence sila. May buhay itong si Lazarus. Kaya lang, ano ang ibig sabihin nito? Dito po, makikita natin dito. Again, so will it be with the resurrection of the dead? The body is sown, that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural. And after the spiritual. And after that, sinabing ganon, the spiritual, 47. The first man was of the dust of the earth. The second man is of heaven. As was the earthly man, so are those who are of the earth, and as is the heavenly man, so also are those who are of heaven. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. So dito po mga kapatid, makikita natin, pangalawa, what happens when Christian die? There will be a different body. Sabi nga po natin, different. Magkakaroon po ng death, yung body yon. Pangalawa, magkakaroon ng different body. Yung parang seed kanina. Kaya sinabi niya, how foolish. Yung itinanim mong butong yan, hindi yan mismo yung tutubo. Hindi lalaki lang yung buto. Hindi bibigat lang yung buto, magiging ibang puno yan. Mag-iiba yung butong yan, magiging puno yan. At lalaki, magkakaroon ng dahon, magkakaroon ng ugat, ng stem, ng kung ano-ano. Kakaroon ng bunga. Mag-iiba siya. So, kinakailangan yung physical death na yon. But there will be a different body. Makikita natin in verses 42 hanggang 44, we can see the magnificent transformation. Yung different body na ito, magkakaroon ng magnificent transformation. Sabihin nga po natin, magnificent. Bakit? Tignan niyo po sa 42. So it will be with the resurrection of the dead.
the body is sown with perishable, it is raised imperishable. Ibig sabihin, kaya magkakaroon ng magnificent transformation kasi from perishable to imperishable. Yung sa nabubulok na katawan natin, hindi na siya mabubulok, magkakaroon ng ibang katawan. Yung katawan na yan, maniwala ka, nabubulok yan. Alam naman natin yan, pero magkakaroon ito, papalitan ni Lord ng hindi nabubulok na katawan. Pangalawa, from verse 43, from dishonor to glory. Yung nakakahiyang katawan. Di ba ang dami natin pinagtatatakpan sa katawan natin? Di ko alam kung anong tinatakpan natin dyan, ng mga kakulangan sa katawan natin. Di ko alam ano yung mga kahinaan ng katawan na ito. It is sown in dishonor. It is raised in glory. From dishonor to glory. From perishable to imperishable. Pangatlo, from weakness to power. It is sown in weakness. It is raised in power. Yung iba po sa atin, lalakad ka lang ng hagdanan. Pagod na pagod ka na eh. Wala pang 3,000 steps, 5,000 steps, napapagod na tayo. Kasi nga, ito yung katawan natin. Kaya nga, papalitan ni Lord yung katawan na yan. Na mahina, at papalitan niya ng isang makapangyarihan na katawan. It is sown in weakness. It is raised in power. Sabi nga po natin, power. Kung mahina siya, bibigyan ni Lord ng kapangyarihan. Ang lakas itong katawan na ito. From perishable to imperishable, from dishonor to glory, from weakness to power, from natural to spiritual. Verse 44, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Yung natural na katawan natin, gagawin ni Lord na isang spiritual na katawan. Ngayon po mga kapatid, meron po tayong physical body na suited sa mundong ito. But we will have a spiritual body perfectly suited for eternity with God. Kaya nga po, sinabi sa verse 42, in the same way, with the resurrection of the dead, our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to live forever. They will be raised to live forever. Ibig sabihin, nagdisenyo sa atin ang Diyos ng napaka-importanting katawan na mag-fit para sa eternity. Kaya kinakailangan yung nagibang katawan ay mag-iba. What happens when Christians die? There will be a different body. There will be a magnificent transformation from dishonor to glory, from perishable to imperishable, from weakness to power, from natural to spiritual. Napansin niyo po mga kapatid yung ginagawa kapag halimbawa yung mga cosmonauts, yung mga astronauts, hindi yung katawan, hindi yung kung sino sila dito, sila yung pupunta doon. Kinakailangan may ilalagay sa kanila na damit, may isusuot sa kanila para makapamuhay sila doon ng maayos kasi mamamatay sila eh. So, bawat dimension, may mga dimensions na kung saan kinalalagyan natin na dapat nag-iiba yung suot natin o yung katawan natin. So, sinasabi dito na hindi pwede yung namamatay na katawan na ito, hindi siya pwede pang eternity. Hindi pwede. So, sinabi natin, there will be a different body, magnificent transformation, and verses 45 hanggang 49, makikita natin the model for our transformation. Napansin niyo po dito? So, it is written, the first man, Adam, became a living being. Tapos may binanggit dito na second man, or second Adam na tinatawag. 45 hanggang 49. Nagkaroon ng contrast dito sa first Adam saka second Adam. Yung first Adam from dust, mortal, subject to death. Dahil doon tayo nanggaling. Mamamatay yung first Adam, mabubulok yung katawan, mortal siya. Yung last Adam dito, na ang pinatutukuyan ng Panginoong Kristo, siya daw ay life-giving spirit mula sa langit. Nakuha po natin yun. Basahin ko po mga kapatid sa Tagalog. Basahin ko na lang po. Sabi sa verse 49, at kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan, na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na mula sa langit. Darating ang araw.
na yung katawan natin ay magiging katulad ng sa ating Panginoong Kristo na mula sa langit. We now bear Adam's image. Yung imahe ni Adan, yung katawan na namamatay, yung katawan na nabubulok. But in Christ, we will bear His heavenly image. So, siya yung model natin na magkakaroon ng kakaibang katawan. Third, mapapansin natin that mystery of transformation. Ito po mga kapatid, napaka-importante nito. Verses 50 hanggang 53. What I am saying, dear brothers and sisters, is that our physical bodies cannot, listen to this, our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. Hindi mapupunta sa langit. Sabi sa ibang translation, flesh and blood cannot enter the kingdom of God. So kung yan lang ang dadalhin sa langit, hindi pwede. Hindi makapasok yan. Flesh and blood cannot enter the kingdom of God. Our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. These dying bodies cannot inherit what will last forever. Sabi sa Tagalog, ito ang gusto kong sabihin, ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tapos may mystery dito na binanggit si Apostle Paul. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, generally, kailangan mamatay ng isang tao para dito sa different body. Kailangan magiba ng isang tao para mag-iba siya. Pero may mystery dito na binanggit in verse 51. But let me reveal to you a wonderful secret. Sabihin nga po natin secret. Hindi na secret to ngayon. Nakalagay dito, we will not all die. But we will be transformed. Referring po ito mga kapatid sa rapture. Kasi hindi lahat ay mamamatay pangkaraniwan. Generally kasi, yun ang mangyayari. This destined for man to die once and after that, judgment. Yung kasi yung pangkaraniwan. But darating ang panahon, let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will be transformed. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, na magkakaroon ng salubong, meeting in the air, in the sweets, by and by, ika nga, itong rapture na ito. Kaya may binanggit po mga kapatid dito sa verse 52. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever, and those who are living will be transformed. Yung mga dead believers will be raised imperishable. Ibig sabihin nito, yung mga patay na mananampalataya, yung katawan nilang nakalugmok dito sa lupa, ay magre-resurrect. Ito yung sagot na sinasabi natin. At yung mga living believers naman, ay instantly magkakaroon ng transformation. Nagkakaroon tayo ng glorified body. Now, ito yung sinasabi natin na sagot doon sa hindi natutulog ang isang tao kapag siya'y namatay. Okay? At wala pang tao sa langit. Meron na yung sinasabi ng Bible eh. To be absent from the body is to be present with the Lord. Sa example ni Lazaro at nung mayaman. Bakit pa babalikan? Sino yung babalikan? Yung katawan natin. Nakita po niyo po? Ita-transform ni Lord yung katawan na yon. Gagawin niyang glorified body. Yung katawan na yon. Bakit kailangan pambalikan? Sabi ko, wala ka nang pakialam kay Lord. Gusto niya eh. Marunong pa tayo sa Lord. Di mo na maintindihan yung kilay mo, saka yung buhok mo eh. Tiwala mo na yan kay Lord. Ibig sabihin, matalino ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Nakuha niyo po mga kapatid, grabe yung katawan na yan, gagawin ng Panginoon na isang glorified body. Kaya nga hindi lahat mamamatay, sinabi niya dito. Kapag abutan ka ng rapture. Kung hindi pa, matatransform pa rin yan. Kasi may tinatawag na heavenly body, yung mga katawan ng tao ngayon, mananampalataya ngayon, na nandoon sa paraiso, at may tinatawag, listen to this, infernal body. Yung infernal body naman, yan yung mga nasa impyerno. Ay sinabi natin doon sa ABC, pag pumunta sa langit ang isang tao, sabi nila wala daw katawan. Kanina pa natin binabasa may katawan eh. Bibigyan tayo ng katawan ng ating Panginoon, ang tawag doon ay glorified body. Iibahin niya yon. Katawan pa rin siya.
At sa langit, may tinatawag na, may body, soul, and spirit pa rin. Pati nga sa impyerno, may body, soul, and spirit pa rin. Kaya lang, iba. Ibang body, ibang soul, ibang spirit. Kakaiba siya. Kasi yung soul nalulungkot pa. Pero yung bibigay ng Panginoon, hindi. No more tears, no more pain, no more fear, no more shame. Iibahin ng Panginoon. It will happen in a moment kapag sa rapture, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. Kakaroon ng glorified body. And we who are living, kung abutan tayo ng rapture, will also be transformed. Verse 53, for our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. May transformation. What happens when Christian dies? There will be a different body. Buti na lang, ang katawan natin hindi lang magigiba. Mag-iiba rin siya. Iibahin, ibabagay lang ng Diyos doon sa inihanda niya sa atin hanggang sa eternity. Last but not the least, napaka-importante po nitong dulong-dulo na sinabi dito. 45, 54 hanggang 57. There will be a divine victory for everybody. There will be a death ng ating body. There will be a different body. And there will be a divine victory for everybody. Sabi nga po natin, divine victory. Para sa lahat ng mga mananampalataya, pag sinabing divine victory, it signifies triumph or success attributed to the intervention or favor ng Diyos. Hindi natin kaya ito. Ito po ay pabor ng ating Panginoon. Mag-i-intervene ang Panginoon. Paano ang sasabihin na magkakaroon ng divine victory para sa lahat? Why? First, it is a scriptural victory. Bakit? 54 hanggang 55. Tignan niyo po. Then, when our dying bodies have been transformed, pag na-transform na daw, nagkaroon na tayo ng different body into bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? It is a scriptural victory. Biruin mo, death is swallowed up in victory. Sinabi na po yan kasi sa Isaiah chapter 25 verse 8. O death. Death is swallowed up in victory. Ito rin po ay parang pang-aasar sa kamatayan. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Nasusulat din yan sa Hosea chapter 13 verse 14. So ibig sabihin, nasusulat na ang panalo mo. Di mo na mababago yan. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So hindi lang siya basta nakalagay sa comics. Hindi mo pwedeng burahin ang salita ng Diyos. Kaya malinaw sa demonyo ito, nasusulat na ang panalo natin. Hindi niya na mababago yan kahit kailan. Second, it is a sure victory. Verses 56 hanggang 57. For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. But thank God, sabi dito, He gives us victory over sin, over death, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit sure ang victory natin? Kasi nanalo na ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya sigurado na ang panalo mo. Sure na. Sabi mo nga sa katabi mo, sigurado na ang panalo mo. Sure na yan, mga kapatid. Why? It is a scriptural victory. And it is a sure victory nang dahil sa Panginoong Jesucristo. So death is our enemy. Ang tagal nang nilalabanan ng tao ang kamatayan. Hindi niya matalo-talo. Kahit anong gawin ng tao, hindi niya matatalo yan. Kasi may disenyo na ang Diyos patungkol dyan. Natural yung kamatayan, generally, there will be a death of the body, but there will be a different body.
And there will be a divine victory for everybody. Ibig sabihin, kay Jesus, sure ang panalo. Sa ating Panginoong Kristo, sure ang panalo. Kaya kapag ikaw ay na kay Jesus, sigurado na ang panalo mo. Mukha ka lang talunan, pero sigurado na panalo mo. Amen po ba? Napaka-importanting maunawaan natin na kapag ang isang tao ay na kay Kristo, sure na ang panalo mo. Maybe some of you today, feeling mo para kang, wala na, natambakan na ako ng kasalanan. Wala na, palubog na ako sa kumunoy. Tanda mo kapatid, parang nasa team lang yan. Kapag nasa team ka ng isang champion, kahit na minsan pilay-pilay ka, kahit na minsan nabangko ka, kahit na hindi ka magaling umiskor, kahit na hindi ka talaga kagalingan, kahit hindi ikaw ang MVP, pag part ka ng isang winning team, panalo ka rin. Kaya kahit na ano yung nangyari sa buhay natin, pagkakaiba man tayo ng resulta sa buhay, maniwala ka, kapag kasama ka sa Team Jesus, panalo ka rin. May victory, may sure na panalo kasi kasama ka sa team ng ating Panginoon. Kasi kay Jesus, sure ang panalo. Amen po ba? Come on, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. If you can stand. What should be our response? Ito maganda. Kasi yung dulong-dulo, ito yung sinabi niya. Sa kabila ng lahat ng ito, when everything has been said, ano dapat ang response natin dito? Tignan niyo po yung verse 58. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Yes, marami kayong mga doubts, questions, pinagdadaanan, pinipersecute kayo. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Your labor in the Lord is not in vain. Magpatuloy kayo kay Lord, sabing ganon. Be strong and immovable. For your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, worth it ang kapalit. Worth it yung kapalit ng pagpapatuloy natin. Worth it yung kapalit ng ginawa mong paggising tuwing umaga. Worth it yung kapalit ng ginagawa mong lahat ng ito. Hindi sayang ang lahat. Kaya sinabi ni Apostle Paul, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Worth it. Sabi nga po natin, worth it. Worth it ang kapalit. Why? There will be a death of the body. Paano naging worth it? Dami na natin gastos sa katawang to. Dami ng gastos ng tao dito para lang pigilan. Worth it. Why? There will be a death of the body. There will be a different body. There will be a divine victory for everybody. Worth it. Yung ginagawa natin. Hindi sayang ang lahat, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Hindi man makita yan ng mga tao. Hindi man makita yan ng kung sino-sino. Pero kitang-kita ni Lord yan. Kitang-kita ni Lord yung desisyon na ginawa mo na kahit na nahihirapan ka, ay nais mo yung buhay mo, ay sa Kanya pa rin. Kitang-kita ni Lord ang lahat ng yan. Kaya nga nasabi ko nga po kanina, kapag alam natin yung usaping ito patungkol sa kamatayan, lalo tayong mabubuhay na mas maayos. Kasi alam natin, worth it! Hanggang kailan lang ang katawan na ito? Tatagal ng 100 years? No, kasi in really? 150 years? 969 years? Sabihin natin, 1,000 years. Compare mo sa eternity. Yun ang ibibigay sa atin ni Lord. Worth it ang pagod. Kaya ko yung katawan na ito na napapagod, nasisira, nabubulok. Habang may pagkakataon pa, na gamitin ito for the Lord, do it. Habang kaya mo pang maglakad papunta sa church, punta sa life group, kaya mo pa kumausap ng mga tao na kung saan, i-share mo rin yung pag-ibig, yung alok sa kanila ng Panginoon.
Habang may pagkakataon ka pa na magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Habang may pagkakataon ka pa na magtrabaho para sa gawain ng ating Panginoon, do it! For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Worth it ang kapalit. Bagong katawan. Ultimate upgrade. Hindi na mamamatay kahit kailan. At sasabihin na lang, where is your victory? Kamatayan, asan yung sting mo? Magpatuloy tayo sa Panginoon. So surrender your life to the Lord today. Believe me, it's worth it. Hindi sayang ang lahat. Wala din naman pala itong katawan na ito. Mabubulok. Kahit na anong pigil, kahit na ikaw pa may-ari ng pinakamalaking cosmetic na industry dito, na negosyo sa buong mundo, makita nyo naman. Kahit ultimo yung may-ari, hindi na mapigilan ng pagkulubot ng balat. Kahit na anong gawin natin, none of us can hold back the process of aging, but sigurado na ang kapalit ng katawan na yan. At sigurado na ang tagumpay ng katawan na yan. Ipiprepare tayo ni Lord para sa isang eternal na buhay natin kasama ng eternal na katawan. Worth it ang mabuhay para kay Lord. Worth it ang isuko ang buhay para kay Lord. Worth it na isama ang Panginoon sa journey natin dito sa mundong ito. I want you to close your eyes right now. Sa atin ngayon, nakatulad ng mga taga-Korinto na may kinakaharap ng mga suliranin sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya. O sa atin ngayon na may suliranin sa ating pangangatawan, sa ating isipan, sa ating buhay. Nasabi sa'yo ng Panginoon, be strong. Be immovable. Maging magalak ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Worth it ang lahat. May kapalit ang lahat ng yan. Your labor in the Lord is not in vain. Patuloy ka kay Lord. Kaya mo yan. Dahil kasama mo ang Panginoon. And for all of you right now, na sinasabi mo, Lord, gusto ko po magkaroon ng katiyakan, Panginoon, na magkakaroon din ako, Panginoon, ng glorified body. Magkakaroon ako ng eternal life, Panginoon. The Bible said in John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Biruin mo, minahal ng Panginoon yung nasisirang mundo para magkaroon ka ng hindi nasisirang buhay. If any one of you here right now, nalugmok ka sa buhay na ito, nasira na yung buhay mo, nasira yung pagkatao mo, I don't know, nawasak yung buhay na yan, ibigay mo sa Panginoon na nagbubuo ng buhay, na may magandang plano sa iyo. If you're this person right now, and this is your first time na nakapakinig ng kanyang mensahe, or this is your first time na kung saan, with all of your heart and soul na sinasabi mo, Lord, I want to give to you my life, my everything. Itong nabubulok na katawan, itong nabubulok na buhay, itong bulok na buhay na ito, Lord. Itong nasasaktan na puso, itong naguguluhan na isipan, Lord, I want to surrender to you everything, God. Save me, Lord. Save me. The Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Magiging anak ng Diyos once tinanggap mo siya at nanampalataya ka sa Kanya. Sino ngayon ang sinasabi mo, kapatid, gusto kong tanggapin kita, Lord. Gusto ko manampalataya sa iyo at gusto kong maging anak mo, Panginoon. Bibilang ako ng 3, kapatid. If you are this person, kanina ka pa kinakausap ng Panginoon. Tataas mo yung kamay mo, pagbilang ko ng 3, and I believe, mananalangin tayo, and I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high, kausapin mo si Lord, make it a personal prayer.
And I believe that God will do something amazing today in your life. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me Save me. in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Yung araw na ito, kapatid, hindi sa sinabi ko, kundi sinabi ng Panginoon. The moment na tanggapin mo siya, manampalataya ka sa Kanya, ikaw ay isang anak ng Diyos. At walang anak ng Diyos na mapupunta sa impyerno. Panlangit ka, kapatid. Pangkay Jesus ka. And for all of us, maybe matagal na tayong Christians, na tayo ay nalulubog sa isang sitwasyon, nahihirapan ngayon, huwag kang mag-alala, katulad ng mga taga-Korinto, dumaan din sila dyan. Lahat ng mananampalataya. Kaya sinabi ni Apostle Paul, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Lahat ng yan na ginawa mo para sa Panginoon, hindi sayang ang lahat ng yan. May grace si Lord. Bibigay niya, hindi mo deserving. Pero si Lord is a God of reward. Nagbibigay si Lord kasi may ginawa ka sa Kanya. Your labor in the Lord is not in vain. Sa atin ngayon na may mga pinagdadaanan, may mga pagbagsak, sugatan, may kalituhan. Hayaan mo ang pagpapala ng Panginoon, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo ngayong araw na ito. Magpatuloy ka sa Panginoon. Lord, I speak God for healing. For everyone, Panginoon, na dumadaan sa karamdaman. In the name of Jesus, you've said in your word, by His wounds we are healed. Lord, sa mga lingkod mong ito, sa mga mananampalataya na nagpapatuloy para sa iyo, God, I pray that you touch this body right now. I pray, God, that you touch this mind. I pray for peace which transcends all understanding. Lord, nire-review ko lahat ng kalituhan na ito, Panginoon. Nire-review ko, Panginoon, even the demonic oppression in the name of Jesus. I pray for peace right now. Ngayong oras na ito, kapatid, lumapit ka personally sa ating Panginoon. Alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. Your labor in the Lord is not in vain. Ikaw at ang Panginoon, sa mga natatakot, sa mga hindi alam ang Kanyang gagawin, alalahanin mo, nagtagumpay na ang dating Panginoon. Ikaw din ay matagumpay na dahil sa ating Panginoon. Kung wala si Lord, suko na lang tayo. Pero kung ang Panginoon ay buhay at matagumpay, huwag kang susuko. Dahil yung nangyari kay Jesus ay mangyayari din sa iyo at sa akin. Buhay ang ating Panginoon. Hindi ka umaasa sa patay. Hindi ka umaasa sa mahina. Kaya mong harapin ang bukas dahil sa ating Panginoon. Sa mga tao dito na halos ayaw ng gumising, ayaw nang harapin ang mga pagsubok sa buhay, starting today, haharapin mo ng kasama ang Panginoon ang mga pinagdadaanan na yan. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you even to the end of the age. Napansin mo? Ang dami mo ng pagsubok na pinagdaanan, kinaya mo naman. Ka lang ayaw. Be strong and immovable. Because your labor in the Lord is not in vain. Hindi sayang ang papurit pagsamba na ibinibigay kay Lord. Hindi sayang ang paglilingkod. Hindi sayang ang buhay na yan. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Kakayanin mo ang bukas. Kakayanin mo ang buhay. Dahil buhay ang ating Panginoon. Oh Lord,
confession right now, I can face tomorrow. Because He lives. Declare it, all fear is gone. Oh, because I know. He holds the future. Life is worth the living, Lord, because you live. Salamat, Panginoon. Minsan, Lord, parang ayaw na namin gumising para lang maiwasan yung problema. Parang ayaw na namin bumangon. Pero di naman mawawala yung katotohanan, Lord, na may problema pa rin, na may pinagdadaanan pa rin. Hindi na lang kami susuko, Panginoon. Kasi hindi rin naman mawawala ang katotohanan na buhay ka, Panginoon. Na mahaharap namin ang bukas, mahaharap namin, Panginoon, ng mga takot. Dahil nagtagumpay ka na, Panginoon. Buti na lang, ang pundasyon namin, ang pinaniniwalaan namin ay hindi isang patay, kundi buhay na Diyos. Buhay magpakailanman. Salamat po, Panginoon. Sa mundong ito, Panginoon, na hindi namin alam kung anong meron sa bukas. Hindi namin alam kung anong mangyayari bukas. Buti na lang alam mo na, Lord. Buti na lang malakas ka. Buti na lang buhay ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa mundong ito, Panginoon, habang kami nabubuhay, samahan mo po kami, Lord. Tuloy niyo po kaming patatagin hanggang sa pagdating ng panahon na kami po ay haharap sa iyo at tatanggap, Panginoon, ng katawan na kung saan nababagay para sa eternity. At habang nandito pa kami sa mundong ito, Lord, turuan mo kaming mabuhay. Tulungan mo kaming maging strong and immovable, Lord. Lord, I pray right now for my brothers and sisters. For everyone, Lord, sa bawat anak mo na nandirito ngayon, I pray, God, that you strengthen them, God. Make them immovable in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit, Lord. Yanigin man sila ng mundo, Lord, hindi mapapabagsak ng demonyo, hindi mapapabagsak ng mundo, dahil ang pundasyon namin ay ang aming Panginoong Jesucristo. We believe that you are our firm foundation. Yanigin na kung yanigin, Lord, kapag sa iyo kami nakatindig, hindi kami mawawala. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil ngayong araw na ito, may pinalakas ka, may pinagaling ka, may binigyan ka ng kapayapaan, Panginoon. May binigyan ka ng pag-asa na kami po ay makakaharap sa bukas ng matagumpay dahil ikaw ay buhay. Salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila. Dahil ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Lahat ng pinagtagumpay ni Lord, mas malakas na palakpak para kay Jesus. Come on, hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus right now. Hallelujah. Praise the Lord. In your presence, Lord, bow before your throne.